Magandang buhay po sa lahat. Nais ko lang ikwento sa inyo ang karanasan ko noong high school pa ako. Itago nyo na lang po ako sa pangalang A. 23 anyos na po ako ngayon at nagtatrabaho sa isang fast food. Mahilig po talaga akong makinig sa mga ganitong horror narrations. Sana po ay mabasa ninyo ito. Nangyari po ito noong nag-aaral ako sa probinsya namin sa Rizal. Di ko na lamang po babanggitin ang bayan. Sa eskwelahan po ay aktibo ako. Sa katunayan ay naging presidente ako ng buong student government sa school namin at nagkaroon po kami ng activities o mga programa na kaming mga estudyante ang mga punong abala. Napagkasunduan namin na mag-overtime sa paaralan namin. Hanggang 8 p.m. yon sa kadahilan ng magse-set up kami ng stage, mga tables, upuan para sa gaganaping programa kinaumagahan. Ang natatandaan ko ay nasa 12 kaming lahat na nagtutulong-tulong doon upang maayos yung court. Sa katunayan ay walang naghapunan ng mga oras na yon para matapos ang aming mga gawain. Inabot kami ng alas 8:30 ng gabi. Tapos na lahat ng gawain at habang nag-aayos na kami ay biglang nawala naman ang kuryente. Napatili ang klase naming babae at dali-dali din naming binuksan ang aming mga flashlights. Sa cellphone namin iyon. Napakadilim sa loob ng paaralan. Pagkatapos ng ilang segundo ay bumalik naman ang kuryente. Dali-dali na kaming naglakad palabas ng gate. Pero habang naglalakad kami, may nakita ang dalawa ko pang klase na babaeng nakaputi. Malapit sa principal's office. "Mga pre, may babae dun no?" Sambit niya. Nagtingi na naman kami at laking gulat ko sa aking nakita. Isang babaeng nakaputi at napakahaba ng buhok. Hindi kita ang kanyang muka. Ang mas nakakapangilabot ay ang lumulutang siya papunta sa madilim na parte ng eskwelahan. Sabay-sabay kaming nagsigawan ng mga oras na iyon at nag-unahan magtakbuhan palabas. Dahil sa pangyayari na yon ay hindi na kami nagpagabi sa eskwelahan. Walang naniniwala sa aming mga nakatatanda. Gawa lang daw ng aming malilikot na imahinasyon ang pangyayari na iyon. Kumusta Sir Yai? Mukhang hindi na kayo masyadong nag-upload ah. Nakatatlong send na po ako ng mga kwento sa Gmail ninyo. Sana po ay mabasa ninyo. Ako nga po pala si Lem, tubong Visayas pero dito sa Alabang nagtatrabaho. Nandito rin po kasi ang kuya ko, kaya naman sumunod ako sa kanya pagkatapos kong makagraduate. Naranasan kong kababalaghan ito noong wala pa akong trabaho. Halos kalahating taon akong tumambay sa tinitirhan ng kuya ko. Ang kuya ko po ay isang call center agent. Kaya naman madalas, solo lang ako kapag gabi sa inuupahan niyang bahay. Isang gabi noon, nakaupo ako sa harap ng bahay habang naglalaro ng Mobile Legends. Adik na adik ako sa larong yan hanggang sa ngayon. Biglang dumating si kuya. Naglalakad lamang ito at medyo nakayuko. "Kuya, mukhang problemado ka." Pabiro kong banat sa kanya. Hindi siya lumingon at wala man lang pagtugon sa sinabi ko at dumiretso siya sa loob ng bahay. Hinila niya ang screen door at pumasok na. Naisip ko na baka sobrang pagod lamang ni kuya ng mga araw na yon. So diretso lamang ako sa paglalaro. Makalipas ang isang oras, lumabas na ulit si kuya ng bahay. Nakabag na ito at nakapormang papasok na sa trabaho. "Uy, mag-ingat ka. Tsaka wag mong kakalimutan yung pasalubong ko ha." Pabirong sabi ko sa kanya. Hindi na naman siya lumingon. Nagtaka na ako ng mga oras na yon pero syempre, dire-diretso pa rin ako sa paglalaro.
Pagkalipas ng ilang minuto, biglang nagbukas ang pinto. Nakita ko na naman si kuya. "Oh, nakabalik ka na agad? Saan ka dumaan? Kakaalis mo lang ah." Bulyaw ko sa kanya. "Anong kakaalis? Papasok pa lang ako, si Raulo. Kaka-cellphone mo yan." Asar na sagot niya sa akin. "Kuya, nakita kita kanina. Pumasok ka tapos lumabas ka ulit. Nakabag ka pa nga, yung pormang pangpasok mo." Paliwanag ko. "Ngayon pa lang ako papasok, tol. Paano nangyari yun?" Tanong niya sa akin. Nagkatinginan kaming dalawa at doon na kami kinilabutan ng todo. Kung hindi si kuya yun, sino naman kaya ang nilalang na naglabas-masok sa bahay? Napagpasyahan namin ni kuya na wag na muna siyang pumasok ng gabi na yon at baka may kung anong mangyari sa kanyang masama. Nagpaalam na lang siya sa trabaho niya na nilalagnat siya. Pagkalipas ng isang buwan ay lumipat na kami ng tirahan. Nagkatrabaho na rin kasi ako noon. At simula din nung nangyari ang katatakutan na yun, madalas na akong makakita ng kung ano-anong paranormal. Ewan ko kung paano nangyayari yon. Pero bahala na. Susulat na lang po ako para sa susunod kong kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa at pakikinig. Mag-iingat po tayong lahat. Ako si Kiel, isang tricycle driver dito sa lugar namin. Di ko na lamang po sasabihin kung taga saang lugar ako. Medyo madami na rin po akong nasaksiyang disgrasya, patayan at kababalaghan dito sa lugar namin. 15 taon na po akong nagdadrive ng tricycle. Ito na po ang naging pinagkakakitaan ko talaga. Ikikwento ko po ang dalawang kababalaghan na naranasan ko noong medyo bata-bata pa ako. Ang una ay noong namamasada ako ng madaling araw. Nakatambay ako sa terminal ng bus noon. Nag-aabang ng pasaherong bababa at magpapahatid sa mga subdivision. Mas malaki kasi ang singil kapag ganong 10 oras na ng gabi. Sa tagal ng paghihintay ko ng pasahero, ay napaidlip na ako. Medyo napahimbing pa nga ako. Nagising na lamang ako nang may sumakay sa sidecar dahil medyo umuga ito. Napabalikwas ako at nakita ko na meron ngang sumakay. "Magandang gabi po. Saan po sila?" Magalang kong tanong sa lalaki. Sumagot naman siya. "Sa sitio Makulay lang. Hindi po yun ang tunay na pangalan ng lugar, pinalitan ko lang." Agad kong binuhay ang motor at bumiyahe na. Medyo malayo po ang sitio na paghahatidan ko, kaya naman medyo alisto ako sa paligid ko, lalo't wala akong backride. Naihatid ko naman ng lalaki. Nag-abot siya ng 200. Akmang ibabalik ko ang 100 hindi na niya ito tinanggap, kaya naman nagpasalamat ako sa kanya. Nag-U-turn na ako pagkatapos noon. Halos 9 kilometro ang layo nito sa pinanggalingan ko, kaya naman medyo kabado na rin ako, lalo't solo na akong pabalik. Habang nabiyahe ako, may sumenya sa akin para pasakayin siya. Kakaiba na agad ang itsura ng tao na ito, malayo pa lamang. Wala siyang tsinelas at medyo madumi ang damit na suot. Nagminor ako, pero bago pa lang ako titigil sa harap niya, ay bigla itong tumakbo papunta sa akin at naging agresibo. Habang papalapit siya at susunggab sa tricycle ko, nakita ko ang mukha niya. Tumutulo ang laway nito na para bang gusto akong kagatin. Doon ako napaharurot ng todo. Kita ko sa side mirror ko ang paghabol sa akin ng nilalang na yon. Medyo mabilis siya pero pinilit kong hindi niya ako maabutan.
Halos pigain ko na ng todo ang silinyador ng motor ko. Grabe. Grabe ang kaba ko noon na halos lumuwa ang puso ko mula sa bibig. Pasalamat ako at hindi ako na-aksidente ng oras na yon. Dumiretso na agad ako sa bahay pagkatapos ng pangyayari na yon. Kinaumagahan, naikwento ko sa mga katropa kong driver. Sabi ng isa, wala na halos naghahatid ng ganong oras sa sitio na yon dahil may na mga napapabalitang may nakakakita nga daw doon ng kakaibang nilalang. Dati kasi ay hindi ako naniniwala sa mga ganon, pero naniniwala na rin ako dahil sa nangyari sa akin. Ang pangalawa namang kwento ko ay noong pauwi na ako sa bahay. Mga 11:00 na noon. Hataw ako, as in hataw dahil nakakaramdam na ako ng tawag ng kalikasan. Sa isang kurbada may nakita akong babae. Dahil sa bilis ko ay nabangga ko ito. Bumaliktad ang tricycle, as in gumulong ng 2 beses ang sasakyan ko at tumilapon ako. Pumutok ang noo ko. Medyo nahihilo-hilo pa nga ako noon. Umaagos sa mukha ko ang dugo. Umupo ako saglit at pinakiramdaman ko ang katawan ko kung may galos at baling buto. Swerte pa rin ako sa pagkakatilapon ko na yon at hindi ako namatay. Wala rin akong nabaling buto. Konting gasgas lang. Tumayo ako at i-check ko ang tricycle ko at ang babaeng nabangga ko. Laking gulat ko nung wala akong nakitang babae sa kalsada. Hinanap ko ito sa paligid ngunit wala talaga. Yung sidecar ko mayupi at bakas ng dugo na senyales na talagang may nabangga ako. Ilang minuto ay dumating na ang mga rescue at pulis. Inilahad ko sa kanila ang buong pangyayari. Ngunit hindi na nakita kung sino o kung ano ang nabangga ko. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin ang pangyayari na yon. Aswang kaya yun? Bakit may dugo dun sa harap ng sidecar? Sigurado namang hindi sa akin yun dahil tumilapon nga ako. Sana hindi ito mangyari sa mga kapwa ko driver sa lugar namin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ito si Yayi ng Pinoy Secret Circle TV. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming mga kwento. Kung nais nyo naman pong magbahagi ng inyong mga kwento, pwede naman pong mag-send sa Gmail namin, thesecretcircleph77@gmail.com. Sana po ay nagustuhan nyo ang mga kwento namin at umasa po kayo na marami pa po kaming i-upload. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.